maganda yung blood flow. Binabalik po yung dating lambot ng ugat para madaluyan ng dugo. Maganda po ang spirulina dahil na-concentrated siya sa protina para po dun sa mga hindi mahilig kumain pero ayaw bumagsak ang katawan, recommended pong mag-take ng spirulina. Para po sa mga may problema sa kidney, may problema sa atay, maganda rin ang spirulina. Pag gusto pong pumayat, pwedeng i-take ang spirulina alone bago kumain. Pag gusto naman po na tumaba, after kumain. Yan. So pareho siyang nakakatulong sa pagpayat at pagtaba. Pero mas marami pong nag-take ng before meals para maging sexy sila. At ang kagandahan po sa spirulina, hindi lawlaw yung balat kapag nag-take ng spirulina sa pagpapapayat. Sunod pong sangkap is moringa. Sino po yung hindi pa nakakita ng moringa? Palakpak naman. Ay, nakita na nila lahat. So, moringa po ay malunggay. Malunggay po ay 97 macro and micronutrients ang taglay. So, araw-araw maganda kung meron tayong malunggay sa pagkain. Kasi lahat ng nutrients na kailangan natin na hindi natin makukuha sa ibang pagkain, nasa malunggay. Kaya na po yung iba, piloso po. Malunggay lang pala, kain na lang kung malunggay. Sige po, isang banyer ng malunggay sa isang kainan, pwede yan. Pero kung ilang dahon lang, good luck po. Yan. So si malunggay po, yung moringa, kinikilala na po yan na, ano nga ba yung sasabihin ko? Joke. Kinikilala po yan na tree of life. Kasi mula sa ugat, balat ng puno, laman ng katawan ng puno, tangkay, dahon, bulaklak, bunga, buto, lahat po napapakinabangan at nagagamit sa medicine. So, tumutulong po ang malunggay magpapayat, mas mataas po ang concentration ng kanyang calcium, vitamin A, B-complex, iodine, iron, kaysa sa ibang pagkain. Bukod po dyan, ang malunggay, tumutulong din po yan na i-boost yung kabuuan ng ating immune system. So, sunod pong sangkap ay barley. Ang barley po ay kilalang-kilala sa buong daigdig na nagpapababa ng level ng cholesterol at blood sugar. Tumutulong din po ito maglinis ng bituka, kaya ginagamit rin siya pang protection against colon cancer. Yung mga hindi po mahilig kumain ng gulay, maganda na i-take po ang ating Bilpro dahil yung mga nutrition na kailangan at yung mga sangkap na gusto natin para malinis yung katawan natin, nandito na. So, si barley po, ginamit po yan ng panahon pa ni Jesus Christ, ginamit siya bilang pagkain at panggamot. Ngayon, sa time natin, mas nakikilala siya bilang gamot, hindi lang pagkain. Pero ang barley po ay tinuturing na superfood. Sunod pong sangkap ay rose hip. Yung rose hip po ay berry din, maliit din siya, at yung kanyang dahon ay nahahawig sa dahon ng roses. Ang rose hip, mataas po ang vitamin C, concentrated yung antioxidant niya. Tinutulungan niya number 1 yung ating heart at yung ating lungs para po sa protection nun. At nagre-reduce po siya ng inflammation. So, pag nag-take po ng product na may rose hip, kung kayo ay madalas na mamanas, nagkakaroon ng pamamaga in and out of the body, natutulungan po ng mga sangkap, lalo na ng rose hip, yung mga pamamaga. Nag-iipis niya po yan. Sunod pong sangkap ay lemongrass extract. Nakakita na po kayo ng lemongrass? Yes. May lemon po siya, no? Ay, tanglad pala, alam din ni ma'am. So yung iba po kasi, pag nilito, nakalimutan nila, no? Nalilito. Lemon na nila, ma'am, natatandaan. So lemongrass po ay damo. Siya ay tanglad. So hindi lang siya ginagamit sa pagkain, ginagamit din siyang panggamot. Sino po yung buhay pa po yung mga ninuno, yung mga lolo, super lolo na? Ako po kasi, ang mga magulang ko, matatanda na talaga nung sinilang ako. Kaya yung lemongrass, sa age ko noon, parang advance yung utak ko sa ibang kalaro ko kasi ginagamit ng magulang ko to, ginagawang pansabaw, tinitubig nila, pinapakuluan. Hindi ko noon alam na meron pala siyang medicinal value. Yung pala, siya ay tumutulong magpababa ng high blood pressure. Para sa mga hyperactive, maganda po ang lemongrass kasi nakaka-relax, lalo na po dun sa mga merong stress, anxiety, and depression. Maganda po ang lemongrass. Tumutulong din po ang lemongrass na magtanggal ng mga microbial infections. Yan. So meron siyang antimicrobial properties at maganda po siya sa digestion. Dun sa mga hirap makapoops kasi po mahilig kumain ng matitigas, ng karne, hindi kumakain ng gulay, maganda po ang lemongrass. Sa mga hirap makatulog, maganda po ang lemongrass.
Sunod pong sangkap at panghuling sangkap po ng Bilpro ay yung zinc. Ang zinc po, pinopromote niya yung magandang wound healing at matibay na resistensya. Para po sa kalalakihan, kailangan ng 12 mg ng zinc araw-araw. Sa babae naman po ay 8 mg. Tumutulong din po ang zinc pagandahin yung DNA synthesis ng katawan ng babae para po pag siya ay nagbuntis, makaiwas po sa miscarriage. So gumaganda rin po yung condition ng DNA ng baby once na maganda ang zinc ng nanay. Nakakaiwas sa premature birth at nakakaiwas na rin po siya. Sir Ems, makatulong po. Ayan. Nakakatulong rin po yung zinc na makaiwas ang baby sa pagkakaroon ng congenital diseases. Sandali lang po ha. Ganyan po talaga dito. Wala pa si Doc eh. Sir Joey, pwede pong makisuyo kay Sir Ems. Ay, ayun pala si Sir Ems. Wala na ba? Ay ma'am, excuse po pa. Interrupt lang po. Bali na, dinemuhan na sila kanina. So mayroon silang lakarin po. Mayroon pa sila. Ay, mayroon pa silang kung bisita yata. Ay, sige po. Darating. Balik po kayo sa mother test. Babalik na lang po. Ayan, so proceed na po tayo. Para po sa mga karamdaman, kahit po ang karamdaman, pwede po ang depende lang sa kondisyon ng katawan kung gaano karami at paano siya iinom. Silver ang Siya po ay sa nakapula, atin. kaya hindi. Pero yung oras ng pag-inom, magpalit po yung kondisyon. Okay na yung product mo. Yung Harvard Pro. Mayroon pa po mga ilang. Ay, mauna na kayo? Hindi. Hatid ko na lang kayo sa kaya. Sino naihi? Saan? Ha? Mas baba yung si Ana. Parang nasa taas pero may sa baba. Hindi na ako naman no? Hindi na daw na. Magdarap ka namin parang sunod braces. Ay, dito, mag-ihi po. Yan. Ihi ko na tayo. Mas tayo kakakalinda. Saan ba? Ito. May tawa yan kung may ilo. Saan ba? Atupin lang. Wala. Dito, mayroon din dito. Dito na ako.